Isang mahirap na batang babae ang niyakap ang maling lalaki. Siya pala ay isang milyonaryo at agad na nahulog ang loob nito sa kanya. Ngunit bago tayo magsimula sa kwento, mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood. Ngayon, mag-relax at mag-enjoy. Puno ang paliparan ng mga biyahero. Nakatipon si Teresa sa kanyang mga daliri, itinataas ang leeg upang subukang makita ang buong madla. Ang puso niya ay mabilis ang pagtibok sa excitement. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay babalik na pagkatapos ng ilang buwan na paglayo. Nang makita niya ang isang pamilyar na itsura, matangkad, malapad ang balikat at may maitim na buhok, siya na iyon. Walang pag-aalinlangan, pinilit niyang dumaan sa maraming tao, hindi inaalintana ang personal na espasyo at inihagis ang kanyang sarili sa mga bisig nito, niyayakap siya ng mahigpit. "Oh my gosh, miss na miss kita!" Sabi niya, ang boses ay malabo sa dibdib nito, ngunit may isang pakiramdam na hindi tama. Ang katawan niya ay matigas, sobrang tigas, at ang amoy, isang mamahaling kahoy na pabango ay masyadong pino para sa kanyang kapatid. Isang matinding alon ng takot ang dumaan sa kanyang katawan. Ang yakap na dapat ay mainit at pamilyar, bigla na lang naging mali. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang ulo at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang puso. Ang lalaking niyayakap niya ay hindi ang kanyang kapatid. Siya ay isang estranghero. At hindi lang basta estranghero, sobrang gwapo pa. Ang kanyang maitim na buhok ay maayos na nakalinya, ang suot niyang damit ay perpektong akma, at ang kanyang mga mukha ay matalim at kaakit-akit, parang lumabas siya mula sa isang mamahaling magasin. Ngunit ang mga mata niya ang pinakanagpatakot sa kanya. Abuhin na parang papalapit na bagyo, matindi at nakatingin sa kanya ng may pagkakuryosidad at aliw. Sa isang saglit, naging tahimik ang lahat, pagkatapos ang takot ay sumunod. "Oh my God!" ang gisap niya, natapilok pabalik ng mabilis na halos malugmok. "Tulungan! Maling yakap! Ibig kong sabihin, niyakap ko ang maling tao. Pasensya na talaga." Mananatili lang ang lalaki, isang kilig na kilig habang tinitingnan ang eksena. "Aba, hindi ko inisip na ganito mangyayari," ang sabi nito sa wakas. Ramdam ni Teresa ang napakalakas na kagustuhan na maglaho. "Akala ko ikaw ang kapatid ko." Ang bungad niya na parang walang tigil na naguguluhan. Matangkad siya, maitim ang buhok, hindi ko nakuha ang tamang anggulo. Yung refleksyon sa salamin, ang anggulo, emosyonal na malapitan na pananaw ko. Ang gilid ng labi ng lalaki ay kumilos. Emosyonal na malapitan na pananaw? Oo, kapag ang emosyon mo ay nauurong ang lohika at nakikita mo ang gusto mong makita sa halip na ang tunay na nangyayari. Mabilis niyang nilabas. Sabay lang humalinghing. "Wala na! Tumahimik ka, Teresa!" Bago pa siya makapagsalita, isang matangkad na gwardiya sa itim na kasuotan ang lumitaw sa tabi niya. Ang presensya nito ay naglalabas ng autoridad. "Mr. Roberto, maayos ba ang lahat?" Ang malalim na boses nito ay seryoso. "Sandali, Roberto." Ang pangalan ay nagbigay sa kanya ng alarm bell sa utak. Si Roberto Carter, ang bilyonaryong tycoon na bihirang lumabas sa publiko, isang tao na may higit na kayamanan kaysa oras na libre, at tinulungan niya itong yakapin. O hindi, siya ang bumulong na naramdaman ang matinding kahihiyan. Napansin ni Roberto ang kanyang pagkabahala at sa kanyang pagkagulat, ngumiti siya. "Mukhang kinakabahan ka," sabi niya. Pinagkasya ang mga braso, maliwanag na nag-enjoy. "Takot ka ba sa mga bilyonaryo?" Blink si Teresa. "Takot ako na magpahiya sa mga kamera ng seguridad at maging isang meme sa internet." "Tama," tawa ni Roberto, tiningnan ang magulong terminal. Kailangan ko hanapin ang kapatid ko," bulong niya, natulala pa rin. "At baka palitan ang pangalan ko, magpunta sa Alaska." Si Roberto ay humalakhak ng mababa ngunit hindi nagsalita.
Pinanood lang siya habang nagmamadali siyang magtago. Ang mukha niya ay namumula dahil sa kahihiyan. Ngunit kahit na siya ay nawawala sa madla, nararamdaman pa rin niya ang mga mata ni Roberto na sumunod sa kanya para bang hindi siya handang bitawan siya. At ang totoo, hindi pa. Pagkatapos ng ilang oras, si Teresa ay nasa likod ng counter ng kafe, inaayos ang mga baso ng isang customer na may pagka-impatient ang malinaw na linabas ang kanyang boses. "Excuse me," sabi niya, medyo inis. "Nag-order ako ng cappuccino na walang foam at may foam ito." Pinilit ni Teresa ang magiliw ng ngiti, pinipigilang ipakita ang pagnanais na mag-rolling ng mga mata. "Oo, sorry po." Agad niyang inihanda ang inumin at iniabot ito. Kinuha ng lalaki ito nang walang pasasalamat. Tinatrato siya na parang wala siya sa paligid. Isang karaniwang araw lang sa trabaho. Nasanay na siya dito. Ang pagtatrabaho sa isang cafe sa paliparan ay nangangahulugang kailangan mag-handle ng mga customer na walang pasensya at matataas ang expectations. Kadalasan mayaman pa na nakakalimot sa mga simpleng kaalaman sa pag-uugali. Ngunit kailangan niya ang trabahong ito. Nakakatulong itong bayaran ang mga bills at higit sa lahat makatulong sa kanyang nakababatang kapatid. Napabuntong hininga siya, pinapalakas ang kanyang pag-push sa kanyang pagkapagod. Kaunting oras na lang at matatapos na ang shift. "Teresa," tinawag ng manager niyang si Mr. Phillips mula sa kabilang bahagi ng counter. Lumiko siya, inayos ang kanyang apron. "Oo, ayos lang yung order para sa table 12. Pwede bang ikaw na magdala?" Kinuha ang tray, matagal siyang dumaan sa magulong kafe. Nang makarating siya sa mesa 12, naghanda siya na magsalita, ngunit ang mga salitang tumigil sa kanyang lalamunan nang makita niya siya. Si Roberto Carter. Nasa harapan lang niya, komportable na nakaupo, ang isang braso nakapatong sa likod ng silya, ang kanyang mga abuhing mata ay kumikislap ng kasiyahan. Bumangon ang utak ni Teresa. Hindi ito nangyayari. "Aba, ano ang malalaman mo?" sabi ni Roberto na may kasamang aliw sa boses. "Nagkita na naman tayo." Tumigil ang puso ni Teresa. "Ikaw?" "Oo, ako," sumulyap si Roberto. Ipinagkatugma ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. "At mukhang ngayon, ikaw ang maglilingkod sa akin. Nakakatawa kung paano magkapareho ang lahat ng nangyayari, hindi ba?" Naramdaman ni Teresa na uminit ang kanyang mukha. "Sumpa, hindi ito stalking!" bulong niya sa sarili. Tawa si Roberto at nilingon siya. "Kung stalking man, hindi ako magrereklamo." Tumigil ang paghinga ni Teresa. Talaga bang sinabi niya iyon? Hinigpitan ni Teresa ang pagkakahawak sa tray at kumirot ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang inilapag ang tasa sa mesa para itago ito at ibinaba ang tingin sa sahig. Pakiramdam niya ang mga mata ni Roberto na nakatutok sa kanya. Pinagmamasdan ang reaksyon niya. Huminga siya ng malalim at pinilit ngumiti at itinaas ang ulo. "Babalik ako agad," bigla niyang sabi bago umiwas at naglakad palayo. Habang abala siya sa likod ng counter, hindi niya maiwasang maramdaman na ang kakaibang pagkikita nilang ito ay nagsimula pa lamang. Sinubukan niyang mag-focus sa kanyang mga gawain, ngunit ang mga isip niya ay patuloy na bumabalik kay Roberto at sa hindi inaasahang interes na kanyang naramdaman. Muling umalingaw-ngaw ang bell sa pintuan ng kafe at naputol ang kanyang pag-iisip. Hindi inaasahan, tiningnan niya ang pinto at naghihintay siyang pumasok si Roberto. Ngunit isang pangkat ng mga regular na customer lamang ang pumasok, nag-uusap ng malalakas habang kumukuha ng kanilang mga paboritong pwesto. Inayos ni Teresa ang kanyang mga gawain, patuloy na nagsisilbi sa kanila habang ang kanyang isip ay wala pa rin sa lugar. Nang muling sumulyap si Teresa sa mesa ni Roberto, nakita niyang nakatingin siya sa kanyang telepono at may isang ngiting hindi maitatago sa kanyang mga labi. Sa kabila ng abalang kafe, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang pakiramdam ng kalinawan. Hindi ito basta isang aksidente.
May isang bagay na nag-uugnay sa kanila, tinatahi ang kanilang mga buhay sa isang hindi inaasahang kwento na hindi niya alam kung paano tatahakin. Determinado niyang iwasan ang mga sagabal, pinili niyang mag-focus sa kanyang trabaho at natapos ang kanyang shift nang may kaunting enerhiya kumpara sa mga nakaraang araw. Si Roberto Carter ay nagsimula bilang isang ganap na estranghero, ngunit mabilis na siyang naging isang mahalagang bahagi ng kanyang kwento. At may kutob siya na nagsisimula pa lamang ito. Pagkatapos ng kanyang shift nang nag-impake siya upang magtapos, tumigil si Roberto at nagsalita. Sandali, nagdikit ang kanyang mga paa, lumingon at nakita niyang nakatingin si Roberto kay Mr. Phillips. Gusto kong siya ang maglingkod sa akin. Nag-atubili si Mr. Phillips, halatang hindi komportable. Siyempre po sir, pero mayroon pa po tayong ibang customer na kailangang asikasuhin. Kung ganon, pabayaan na lang nila sila, sabi ni Roberto ng mabait na parang walang labis na ekspresyon. Ang tono ay walang lugar para sa pagtutol. Nagiba ang posisyon ng tiyan ni Teresa habang tinitingnan siya at si Roberto. Ramdam ang tensyon sa hangin. Mr. Phillips, okay lang po ako na ipagpatuloy ang aking shift. Siya ang nagpasok ng boses, umaasa na mapapaganda ang sitwasyon. Ngunit si Roberto ay ngumiti lang at nagsimula mag-inom ng kape. Relax ka lang, Teresa. Gusto ko lang ng magandang usapan. Napabuntong hininga si Teresa. Anong nangyayari dito? Si Phillips, na hindi makalaban sa isang bilyonaryo, ay nagpakita ng isang pilit na ngiti at naglakad palayo. Ngunit hindi malililang si Teresa, hindi siya nagustuhan ni Phillips at ang espesyal na atensyon ni Roberto ay nagpapalala lang nito. Ngunit nang muling tumingin si Teresa kay Roberto at nakatagpo ng kislap ng aliw sa kanyang mata, napansin niya ang isang bagay. Natutuwa siya rito. At iyon ay magdadala ng problema. Simula nang magsimulang magtangkilik si Roberto Carter sa kafe, nagbago ang atmosfera. Hindi lamang si Teresa ang nakapansin. Ang mga kasamahan niyang nagtatrabaho ay nag-whisper, may mga nagtataka, may mga naiinggit. Si Mr. Phillips lalo na ay hindi masaya sa atensyon na nakukuha niya. At iyon ang pinakanakakabahala kay Teresa. Bakit bumabalik si Roberto? Siya ay isang bilyonaryo, isang tao na may masikip na schedule, may pribadong buhay at walang dahilan para gumugol ng oras sa isang maliit na kafe sa paliparan. Ngunit araw-araw nandoon siya, humihingi na siya lang ang maglingkod sa kanya. Hindi ito nagkakasya. Habang ang shift niya ay papatapos, pinunasan ni Teresa ang counter. Sinusubukang alisin ang hindi komportabling pakiramdam na gumagapang sa kanyang likod. At doon na nangyari, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang leeg, parang may sumusubok manood sa kanya. Bumaling siya sa pinto at naroroon siya, si Roberto Carter. Huminga siya ng malalim na parang handa na sa mga pagpaparatang, ngunit hindi siya pumunta sa kanyang karaniwang mesa. Sa halip, lumakad siya direkta sa counter. Kailangan ko ng pabor, sabi niya. Nagulat si Teresa, pabor mula sa akin. Oo. Lumapit siya ng kaunti. Maghapunan ka, kasama ko mamaya. Halos mahulog ang tela sa kanyang kamay. Ano? Ngumiti si Roberto. Hapunan. Alam mo, pagkain, usapan, isang normal na pakikipag-ugnayan sa tao. Tiningnan siya ni Teresa na parang nawalan siya ng pag-iisip. Bakit ko gagawin iyon? Ang mga mata ni Roberto ay kumislap ng kasiyahan. Dahil gusto ko kang makilala pa ng mabuti, sabi niya ng maayos. At dahil gusto mong sumagot ng oo, pero matigas ang ulo mo para aminin ito. Nagbukas si Teresa ng bibig, tapos ay isinara. Hindi mo ba alam na ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Sinabi na sa akin, tumango si Roberto. At iniisip mong tatanggihan mo ako ng ganoon lang? Inilabas ni Teresa ang kanyang mga kamay. Walang kalaban-laban. Ngumiti si Roberto at kumuha ng napkin, nagsulat ng isang address. Narito ang address. Naghihintay ako sa 8. Kung hindi ka pupunta,
Aakalaing natatakot ka sa akin. Kinuha ni Teresa ang napkin, tinignan na parang hindi makapaniwala. Natatakot sa iyo? Umiling si Roberto, para bang may hamon. Hindi ka naman yata takot sa hamon. At pagkatapos nito, lumabas si Roberto. Tinutok ni Roberto ang mata ni Teresa nang walang pag-aalinlangan. At gusto ko ang iyong kumpanya. Naghilom si Teresa, itinaas ang mga braso. Talaga hindi ka ba sumusuko? Hindi sa kahit anong paraan? Pinikit ni Teresa ang mga mata. Ano bang makukuha mo rito? Dahan-dahang nilagok ni Roberto ang kape bago sumagot. Sinabi ko na sa iyo, masaya akong makipag-usap sa iyo. Nakakatuwa. Ipinagpag ni Teresa ang mga mata. Parang sinasabi mong ako'y isang simoy ng hangin sa tag-init. Medyo ganon, sabi niya, ngumiti. Ayaw ni Teresa na ngumiti pabalik, pero ginawa pa rin niya. Kinagabihan nagmamadali si Teresa na kunin si Nestor. Nang makarating sila sa ospital, agad silang tinanong ng doktor at doon nagbago ang lahat. May kondisyon ang kidney ng iyong kapatid, ipinaliwanag ng doktor. Binabasa ang mga resulta ng pagsusuri. Kakailanganin niya ang patuloy na paggamot at marahil isang mas seryosong pamamaraan. Nararamdaman ni Teresa na parang natutumba ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa, pero palagi naman siyang malusog. Ang mga ganitong bagay ay pwedeng mangyari ng hindi inaasahan, pero kung magsimula tayo ng paggamot agad, mataas ang kanyang posibilidad na gumaling ng buo. Pumiglas ang kanyang lalamunan, magkano ang magiging halaga? Nag-atubili ang doktor at nang sinabi niya ang halaga, naramdaman ni Teresa na parang bumagsak ang kanyang tiyan. Imposible. Wala siyang ganong kalaking pera, hindi man lang malapit. Napansin ni Nestor ang pag-aalala sa mukha ni Teresa at mahinhin niyang pinisil ang kanyang kamay. Teresa, huwag kang mag-alala. Pinilit niyang ngumiti kahit na nasasaktan ang kanyang mga mata. Ayos lang to. Pero ang totoo, wala siyang ideya kung paano niya ito matutustusan. Kinabukasan, dumating si Teresa sa trabaho ng pagod. Ang kanyang isipan ay abala sa alalahanin. Hindi pa niya nailalagay ang kape ni Roberto sa mesa nang nagsalita na siya. Anong nangyari? Wala. Ibinaba ni Roberto ang kanyang tasa. Teresa, ang kanyang boses ay kalmado pero matatag. Sabihin mo sa akin. Nagatubili siya at sa unang pagkakataon, pinakawalan niya ang mga salita tungkol kay Nestor, ang diagnosis, ang paggamot na hindi niya kayang bayaran. Nakinig si Roberto ng mabuti, hindi siya kumibo kahit isang beses. Nang matapos siya, sinabi lang niya, ako na ang bahala sa mga gastos sa medikal. Napaluhod si Teresa. Ano? Pagbabayaran ko yan, walang utang, walang pabor, dahil kaya ko at gusto kong makatulong. Tumayo si Teresa nang mabilis. Hindi. Nagkunot ang noo ni Roberto. Teresa, hindi ako tumatanggap ng pera mula sa ibang tao. Hindi ako kaso ng kawanggawa. Bahagyang naklean forward si Roberto at nanatili ang ekspresyon niya na matatag. Hindi to kawanggawa, 1 kilo lang. At ayokong pagtangkilik ang iyong kilos. Lumabas siya at humarap. Ngunit inabot siya ni Roberto sa pulso, sandali lamang, tapos binitiwan. Kung ganoon magkasunduan tayo. Nag-atubili siya. Anong klase ng kasunduan? Ang ngiti ay lumabas sa labi ni Roberto. Magluluto ka para sa akin ng 1 linggo. Pagbabayaran kita para sa iyong oras, sapat na upang matustusan ang paggamot ni Nestor. Lumuwa ang mga mata ni Teresa. Magluluto ako para sa iyo? Opo, 3 pagkain sa 1 araw sa aking apartment. Nagblink si Teresa. Mukhang kakaibang kasunduan ito. Isipin mo kung anong gusto mo, sabi ni Roberto, nag-angat ng balikat. Pero iyan ang alok ko. Kinamuhian ni Teresa ang ideya ng pagtanggap ng tulong, pero mas mahal niya ang kanyang kapatid kaysa sa kanyang pride. Pinilit niyang lunukin ang anumang nararamdaman at ibinigay ang tanging sagot na kaya niya. Kasunduan,
Wala siyang ideya kung anong pinapasok niya. Magluto ng 3 pagkain sa isang araw sa loob ng 1 linggo. Madali lang. Also, akala niya. Kinabukasan, dumating siya sa address na ibinigay ni Roberto at agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Malaki ang gusali, isang modernong tower na pinapaligiran ng mga gwardiya. May mga pintuang salamin na kumikislap parang galing sa pelikulang futuristic. Pati ang doorman ay nagduda nang banggitin niya ang pangalan ni Roberto hanggang tumawag siya sa taas. Pagkatapos ng ilang segundo, in-escort siya sa isang private elevator na diretsyo sa itaas. Nang magbukas ang mga pinto, muntik nang mawalan ng hininga si Teresa. Malaki ang apartment, ang mga bintana mula sahig hanggang kisame ay nagbibigay ng view ng skyline na naglalabas ng gintong liwanag sa isang modernong, minimalistang espasyo. Ito ay ang klase ng bahay na tanging nakita niya lamang sa mga magasin. At syempre, naroroon si Roberto, nakaupo sa isang itim na leather couch, umiinom ng kape, parang normal lang sa kanya ang lahat ng ito. Maligayang pagdating, sabi niya ng mahinahon. Ipinagpag ni Teresa ang kanyang mga braso. Okay, ito ay kalokohan. Itinaas ni Roberto ang isang kilay. Ano ba ang kalokohan? Ipinakita ni Teresa ang paligid gamit ang kamay. Ito, ang buong apartment na ito, ang view, ang napakamahal na muebles na baka mas mahal pa kaysa sa buong buhay ko. Nakangisi si Roberto. Inaasahan mo bang ibang bagay? Opo, akala ko magluluto ako sa isang normal na kusina, hindi sa penthouse sa langit. Nag-angat ng balikat si Roberto. Kung makakatulong sa'yo, pwede tayong kumain sa kusina. Humagikik si Teresa. Kalimutan mo na, saan ba ako magluluto? Ituro ni Roberto ang pinto, doon. Sinundan niya ang tingin ni Roberto at muntik nang magkapanik. Ang kusina ay isang pangarap para sa mga chef. Stainless steel na appliances, malinis na countertop at isang stove na sapat para magluto para sa isang hukbong. Pati ang mga gamit pangluto ay mukhang masyadong high-end. Tumingin si Teresa kay Roberto, malaki ang mga mata. Ginamit mo na ba ang kusina na ito? Ngumiti si Roberto. Oo naman, naglakad-lakad ako dito ng ilang beses. Napailing si Teresa. Kamusta naman? Galing ako sa paggawa ng sandwich sa maliit na cafe, tapos dito ako magluluto sa isang 5-star na kusina. Sumandal si Roberto sa counter at pinagmamasdan siya. Kaya mo ba? Itinutok ni Teresa ang daliri sa kanya. Tumanggap ako ng mga hamon, pero kung magsimulang magpanggap kang mahirap na customer, itatapon ko ang kawali sa iyo. Tumawa si Roberto. Tandaan ko iyan. Sa simula, ang kasunduan ay kakaiba. Si Teresa ay darating ng maaga, maghahanda ng agahan, kakain ng mag-isa ng tanghalian, habang si Roberto ay nagtatrabaho sa ibang silid at pagkatapos ay maghahanda ng hapunan bago umuwi. Hindi siya humingi ng tiyak na pagkain. Bawat araw, sinabi lang niya, panghuhulaan mo ako. At sa kanyang inis, nagsisimula na siyang magustuhan ang hamon. Dahan-dahang, ang katahimikan ng apartment ay hindi na nakakatakot. Nasanay na siya sa mga high-end na sangkap, maluwang na kusina at tahimik na tunog ng lungsod mula sa labas ng mga bintana. Pero ang hindi niya inasahan ay si Roberto mismo. Nagsimula ito ng maliit, si Roberto na kumuha ng kape habang siya ay nagluluto. Pagkatapos, nagsimula siyang umupo sa counter at pinagmamasdan siya habang nagtatrabaho. At bago niya namalayan, nag-uusap na sila. Isang gabi habang siya ay naghihimay ng gulay, nagtanong siya, bakit mo pinili maging waitress? Nag-scoff si Teresa, hindi ko pinili ito, kailangan ko ng trabaho. Ano ang pipiliin mo sana? Nag-atubili siya, hindi ko alam. Isang bagay na talagang gusto ko, pero hindi lahat ay may luxury ng pumili. Tahimik si Roberto saglit bago nagsalita. Paano kung pwede kang pumili? Huminto si Teresa sa paghihimay at tumingin sa kanya. Bakit mo ako iniintindi?
Nakatutok ang mata ni Roberto sa kanya. Dahil mayroon akong lahat ng kayang bilhin ng pera, pero hindi ko naranasan ang kalayaan na pumili ng isang bagay na talagang gusto ko. Hindi inasahan ni Teresa ang sagot na iyon. At sa unang pagkakataon, nakita niya si Roberto Carter sa ibang paraan. Siguro siya rin ay isang bihag ng sariling buhay tulad niya. Sa ikalimang araw ng kanilang kasunduan sa pagluluto, gumawa si Roberto ng hindi inaasahan. Habang siya ay naghahanda ng hapunan, inilagay niya ang isang bagay sa counter ng kusina. Tumingin si Teresa sa mamahaling tela pagkatapos ay sa kanya. "Ano ito?" "Isang dress," sabi niya ng walang labis. Nagangat ng kilay si Teresa. "Oo, nakikita ko nga, pero bakit?" Sumandal si Roberto sa counter ng kaswal. "May charity event ako bukas. Gusto kong sumama ka." Nag-freeze si Teresa. "Excuse me? Masaya to. Na madness ka na ba?" Ngumisi si Roberto. "Posible." Inabot ni Teresa ang dress at hinaplos ito, hindi pa rin makapaniwala. "Roberto, hindi ako pupunta. Hindi ako kabilang sa mundo mo." Tumingin si Roberto at may konting pagtataka sa mga mata. "Bakit hindi?" Sumakit ang tiyan ni Teresa. Delikado ang lalaking ito, hindi sa obvious na paraan, pero sa paraan na pinapalagay niya akong magkaroon ng mga bagay na hindi ko pa natanong noon. At ang pinakamasama, sa kaloob-looban ko, gusto ko talagang sumama. Pero ang aminin niyon ay nangangahulugang tatanggapin ko na si Roberto Carter ay nagsisimula ng mag-iwan ng marka sa aking pagkatao. At yun ay isang malaking problema. Nabasa ni Roberto ang seryosong ekspresyon sa mga mata ni Teresa at tumango. Punta tayo sa isang tahimik na lugar. 10 minuto ang lumipas, nagtayo sila sa isang tahimik na parke. Ang malalayong tunog ng lungsod ay unti-unting nawawala. Hindi nag-aksaya ng oras si Teresa. "Alam mo ba kung anong ginawa mo?" tanong niya. Nakakunot ang mga braso. Bahagyang itinilt ni Roberto ang kanyang ulo. "Ipinagtanggol kita." "Huwag mong gawing ganun," sabi ni Teresa. "Hinila mo ako sa mundo mo at hindi ko gusto maging parte nito, Roberto." Tahimik siya ng ilang sandali bago huminga ng malalim. "Yan ba ang talagang nagpapalungkot sa'yo? O baka naman dahil sa sinasabi ng mga tao?" Pumikit si Teresa ng saglit, pilit tinatago ang inis na unti-unting umaabot sa kanya. "Ayokong maging iskandalo, maging headline, o maging isang chismis lang. Gusto ko lang ng normal na buhay." Pinagmasdan siya ni Roberto ng mabuti at pagkatapos ay sinabi niyang isang bagay na tumama sa kanyang dibdib. "Pero hindi mo kailanman gusto ang normal na buhay, Teresa." Lumuwa ang mata ni Teresa. "Ano? Lagi mong gustong magkaroon ng higit. Lagi mong may pangarap. Lagi mong nais ng isang bagay na mas malaki kaysa sa binigay ng buhay sa'yo. Pero ngayon, dahil may ilang tao na nagsasalita, tinatakbuhan mo." Tumigas ang lalamunan ni Teresa. Hindi siya nagkamali. At mas lalo pang lumala. Bago pa man niya maiproseso ang kanyang emosyon, ginawa ni Roberto ang pinakamalaking pagkakamali ng gabi. Iniabot niya ang kanyang kamay parang gustong hawakan siya. Walang pag-iisip, umiwas si Teresa, instingto, automatiko. Pero ang mabilis na pagkislap ng sakit sa mukha ni Roberto ay nagdulot ng isang hapdi sa kailaliman ng kanyang puso. "Kailangan ko nang umalis," mahina niyang sinabi. At bago pa siya mapigilan, lumakad na siya palayo. Iniwan ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, isang bagay na parang unti-unting bumabagsak. Kinabukasan, ibinuhos ni Teresa ang sarili sa trabaho, sinisikap na kalimutan si Roberto. Pero imposible siyang kalimutan, lalo na nang marinig niya sa hapon ang isang pag-uusap na nagpasama ng kanyang pakiramdam. Binili ng Carter Corporation ang maraming negosyo, ilang taon na ang nakalipas, sabi ng isa niyang katrabaho, pati na yung lumang restaurant na nagsara sa downtown. Nanginig ang katawan ni Teresa, bigla siyang lumingon. "Anong sinabi mo?" Nagulat ang katrabaho niya.
Carter Corporation. Alam mo yung kumpanya ni Roberto Carter? Kinuha nila ang ilang mga negosyo. Isa na doon ang restaurant na pag-aari ng pamilya mo. Hindi mo ba alam? Hindi makahinga si Teresa. Alam na niya kung ano ang tinutukoy nila. Taon na ang nakalipas, pinilit ng mga magulang niya na isara ang kanilang minamahal na restaurant. Ang lugar na pinalaki siya, ang lugar na may malalim na kahulugan sa kanya. At ngayon, nalaman niyang ang kumpanya ni Roberto ang may kasalanan. Isang alon ng galit ang dumaan sa kanya. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang mga gamit niya, nagmamadaling lumabas ng kafe at sumakay sa pinakamalapit na taxi. Kailangan niyang makuha ang mga sagot. Nagulat si Roberto nang magbukas siya ng pinto sa kanyang apartment at makita si Teresa na nakatayo doon. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. Teresa, isa kang peke. Ang akusasyon ni Teresa pumasok nang hindi naghihintay ng paanyaya. Ang kumpanya mo ang nagwasak sa restaurant ng pamilya ko. Tahimik. Hindi ito pinabulanan ni Roberto. At mas masakit iyon kaysa sa anumang sinabi niya. Humakbang ng isang hakbang si Teresa, ang kanyang dibdib ay nanikip. Isang laro ba ito para sa'yo? Ang boses niya ay nanginginig sa pagtataksil. Alam mo ba mula sa simula? Hindi yan totoo, sabi ni Roberto ng matatag. Ang boses niya ay mas seryoso kaysa sa narinig na ni Teresa. Teresa, pakinggan mo lang. Huwag na, matigas na sagot ni Teresa. Ayokong marinig pa. Dahil wala nang makakapagbago ng katotohanan na ang lalaking nagpatawa sa kanya, naghamon sa kanya at nagpasiklab ng mga damdamin na matagal niyang itinagong ay siya rin palang lalaking kumuha ng isang bahagi ng kanyang kasaysayan. May isang bagay sa kanya na nabasag. Pumihit siya at naglakad patungo sa pinto. Hindi siya pinigilan ni Roberto at hindi na tumingin pa si Teresa pabalik. Nang lumabas siya mula sa gusali ni Roberto, ramdam niya ang mga luha na gustong pumatak pero tumanggi siyang hayaan itong magbuhos. Galit siya, nasaktan siya, alam niyang kilala ni Roberto. Marahil hindi sa simula, ngunit sa isang punto natutunan niyang ang totoo at hindi niya ito sinabi sa kanya. Ano pa kaya ang kanyang itinatago? Nang makarating siya sa bahay, ang kanyang emosyon ay magulo. Pumasok siya sa maliit na apartment, pilit tinatanggal ang mga nararamdaman habang nakita si Nestor na nakahiga sa sofa, nanonood ng TV. Okay ka lang? Tanong niya may bahagyang pagkabahala. Pinilit ni Teresa na ngumiti. Oo, pagod lang. Hindi kumbinsido si Nestor. Sigurado ka, hindi ka naman ganyan palaging umuuwi. Humugot siya ng malalim na hininga at binago ang usapan. Gutom ka ba? Tara, maghapunan tayo. Tumango si Nestor, pero naramdaman ni Teresa ang mata niyang hindi pa rin natitinag mula sa kanya. Hindi niya sasabihin kay Nestor, mayroon na itong sapat na iniintindi. Hindi na siya kailangang dalhin pa ang mga pasanin niya. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Wala si Roberto, hindi siya pumunta sa kafe, hindi siya tumawag, hindi nag-text, wala. Pinipilit ni Teresa na isipin na mas mabuti na yon. Ngunit tuwing papasok siya sa trabaho at makikita ang bakanting mesa niya, may kirot na sumasakal sa kanyang dibdib. Ayaw niya ito. Ayaw niya na miss siya. Ayaw niya na sa kabila ng lahat, nais pa rin niyang makita siya. Ngunit hindi niya kayang ayusin ang mga nasira. Isang linggo ang lumipas, si Teresa ay nagsasara ng kafe nang marinig niya ang pinto na bumukas sa likod niya. Close na kami, sabi niya nang hindi tumitingin. Alam ko, humatak ang hininga niya, dahan-dahan siyang lumingon. Nandoon siya, si Roberto. Mukhang iba siya, pagod. Ang karaniwang kumpiyansa sa mga mata niya ay nawawala. May bigat sa ekspresyon niya na hindi dati roon. Pakiusap, sabi niya, ang boses ay malumanay at magaspang. Pakinggan mo muna ako. Ipinagpag ni Teresa ang mga braso, pilit pinanatiling matatag. Ano, Roberto? Na alam mo mula sa simula? Na nilapitan mo ako dahil sa guilt? Huminga siya ng malalim, pinikit ang mata ng ilang sandali bago mag-shake ng ulo. Hindi ganon. Kaya ipaliwanag.
Huminga ng malalim si Roberto. Hindi ko alam tungkol sa restaurant ng pamilya mo hanggang ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko hawak ang lahat ng acquisitions personally, Teresa. Pero nang malaman ko, swear, ganun din ako ka-shock tulad mo. Gusto niyang maniwala sa kanya, ngunit hindi madaling magtiwala, hindi na ngayon. Bakit ko ikakawalan ng tiwala? Tanong niya ng tahimik. Nag-atubili si Roberto. Pagkatapos sa wakas, sinabi niya ang isang bagay na bumasag sa kanyang mga pader. Dahil hindi ako nagsinungaling tungkol sa nararamdaman ko sa iyo. Tumigil ang puso ni Teresa. Ayaw niyang marinig iyon, pero sa loob-loob niya, desperadong gusto niyang maging totoo ito. Humakbang si Roberto papalapit. Ang boses niya ay mas malumanay na ngayon. Hindi ko sana gusto na magalit ka sa akin, pero kung ang pagsasabi ng totoo ay magdudulot sa iyo ng galit, tatanggapin ko. Wala siyang masabi. Bago pa siya makasagot, inilabas ni Roberto mula sa kanyang jacket ang isang sobre at inilapag ito sa counter. Para sa iyo, nagkunot ang noo ni Teresa. Ano ito? Hindi sumagot si Roberto. Tiningnan lang siya, isang huling sulyap, bago umalis. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang sobre. Sa loob, natagpuan niya ang isang kontrata at kasama nito ang diid ng kanilang restaurant. Huminto ang hininga niya, binili ni Roberto ito pabalik at inilagay ito sa pangalan niya. Halos mawalan siya ng lakas. Ang restaurant, pangarap ng kanyang mga magulang, ang kanyang kabataan, ang bagay na akala niyang nawala ng tuluyan. Ibinalik na ito sa kanya. Hindi inisip ni Teresa kung gaano kabilis magbago ang kanyang buhay. Sa mga nakaraang taon, nag-survive lang siya. Nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bills, inaalagaan si Nestor, hindi humihinto para mangarap. Pero ngayon, habang hawak niya ang kontrata para sa restaurant na ibinalik sa kanya ni Roberto, may nagbago. Mayroon siyang pagpipilian, maaari niyang muling itayo ang nawalang negosyo ng kanyang pamilya at iwan si Roberto. O maaari niyang harapin ang katotohanan na si Roberto Carter ay nakakaapekto sa kanya sa paraang hindi pa niya kayang aminin. Hinamon siya ni Roberto, pinahirapan siya, pero pinapatawa din siya. Hindi siya perpekto, pero baka nga totoo siya at natatakot siya ron. Kailangan niya ng oras para mag-isip, magpahinga. Kaya ginawa niya ang tanging alam niyang gawin, umuwi siya, niyakap si Nestor at sinubukang magpanggap na ang buhay niya ay hindi lumulubog. Ngunit ang universo ay may ibang plano. Kinagabihan, isang tawag sa telepono ang nagbago ng lahat. Tumunog ang telepono sa gabi at nang makita ni Teresa ang numero ng ospital, humigpit ang kanyang dibdib. Sinagot niya ang telepono, nanginginig ang mga daliri. Ang boses ng doktor ay kalmado, ngunit puno ng urgency. Lumala ang kondisyon ni Nestor. Kailangan ka naming pumunta agad. Tumigil ang mundo ni Teresa. Nahulog ang bag mula sa kanyang kamay habang tumatakbo siya palabas ng pinto. Nakarating siya sa ospital sa pinakamabilis na oras. Halos hindi nararamdaman ang kanyang nanginginig na mga kamay habang nagmamadali siya sa mga pasilyo. Ipinaliwanag ng doktor ang lahat. Nagkaroon si Nestor ng biglaang krisis. Kailangan niya ng agarang operasyon. Pumalya na ang kanyang mga bato at kung walang agarang operasyon, hindi pa kayang pag-isipan ni Teresa ang alternatibo, ngunit ang gastos, mahal ang operasyon, mas malaki kaysa sa kayang-kaya niyang bayaran. Inipon niya ang lahat ng pera na kaya niyang isave, pero hindi ito sapat. Nahulog siya sa isang silya, tinatakpan ang kanyang muka gamit ang mga kamay. Walang oras, walang backup na plano, walang ibang pagpipilian. Pagkatapos walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Roberto. Sumagot si Roberto pagkaraan ng 2 ring. Teresa, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Teresa na magsalita, ngunit naputol ang hininga niya. Ang desperasyon ay nagsasakal sa kanya. Si Nestor, ang tanging nasabi niya, kailangan niya ng operasyon. Wala akong sapat na pera.
Tahimik at pagkatapos, sa pinakamalinaw at pinakamatatag na boses na narinig niya, sinabi ni Roberto, "Nandyan na ako." Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Ngunit nang dumating si Roberto, may coat na nakapatong sa balikat, ang kanyang mga mata ay madilim sa determinasyon. Alam ni Teresa na isa lang ang tiyak. Hindi siya nag-iisa, hindi nagatubili si Roberto. Nakipag-usap siya sa doktor, pinirmahan ng mga papeles, tiniyak na makukuha ni Nestor ang pinakamahusay na paggamot. Gusto ni Teresa na magalit. Gusto niyang sabihin na hindi niya kailangan ang pera niya, na hindi siya gustong mangutang ng pabor. Pero ngayon, wala na sa kanya ang mga bagay na iyon. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas si Nestor. Ang operasyon ay tumagal ng mga oras. Naupo si Teresa sa waiting room, ang mga binti ay hindi mapakali, ang puso ay kumakalabog ng matindi. At si Roberto, hindi siya iniwan. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagpumilit. Nandyan lang siya, nag-aalok ng tahimik na suporta tuwing kailangan. Hawak ang kamay ni Teresa nang ang bigat ng lahat ay naging sobra. At sa isang paraan, mas mahalaga iyon kaysa sa kahit anong salita. Nang pumasok ang doktor sa wakas, humugot ng hininga si Teresa. "Matagumpay ang operasyon," sinabi ng doktor. "Makakabawi si Nestor." Ang ginhawa ay bumangon sa kanya, napakalakas na halos mawalan siya ng malay. At pagkatapos, walang pag-iisip, walang pag-aalinlangan, lumapit siya kay Roberto at niyakap siya. Hindi ito kagaya ng mga yakap sa airport. Hindi ito dahil sa desperasyon. Ito ay iba, isang bagay na mas malalim, isang bagay na totoo. Ang boses ni Teresa ay puno ng emosyon. "Salamat." Hinigpitan ni Roberto ang kanyang mga braso sa paligid niya. Ang kanyang init ay matatag, nakakabigat. Palagi. Hindi alam ni Teresa kung ano ang ibig sabihin ng sandaling yon. Pero sigurado siya sa isang bagay. Pagkatapos ng gabing iyon, wala nang babalik sa dati. Sa mga sumunod na araw, bihira nang umalis si Teresa sa tabi ni Nestor. Pinagmamasdan niyang mabuti si Nestor, tinitiyak na maayos ang kanyang paggaling. At si Roberto, nandyan lang siya. Inasikaso ang lahat, tahimik, epektibo. Hindi humingi ng anuman bilang kapalit, hindi binanggit ang pera, at nakakalito iyon. Dahil sa unang pagkakataon na pagtanto ni Teresa, si Roberto Carter ay hindi ang lalaking inaakala niyang siya. Siguro hindi siya ganun sa simula. Noong gabing natutulog si Nestor sa kanyang kama sa ospital, lumabas si Teresa para huminga ng hangin. Umupo siya sa isang bench sa tahimik na hardin ng ospital, niyayakap ang mga tuhod sa kanyang dibdib. Ang kalangitan ay maliwanag at puno ng mga bituin. Narinig niya ang mga hakbang, napapalapit at nilingon ang kanyang ulo. Si Roberto, umupo siya sa tabi ni Teresa nang walang salita. Ang kanyang presensya ay matatag, nakakabigat. "Pagod ka na," sabi ni Teresa, nagbigay ng isang mahinang tawa. Tumingin si Roberto sa kanya. "Pagod ka na." "Pagod na pagod," umamin siya. Pero si Nestor ay gumagaling at iyon ang pinakamahalaga. Tumango si Roberto ngunit hindi bumitiw ang tingin niya. "At ikaw, kumusta ka?" Tumingin si Teresa sa kanya. Pinagmasdan ang kanyang mukha sa ilalim ng dim na ilaw ng ospital. Hindi lang siya nagtanong, gusto niyang malaman. At iyon ang sandali na hindi na siya lumaban, hindi na siya tumatakbo. Sa hindi malamang dahilan, si Roberto Carter ay naging mahalaga sa buhay ni Teresa. Hindi niya alam kung kailan ito nangyari, pero alam na niya ito ngayon. Gusto niya siya. Kaya't sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-atubili. Medyo umusog siya kay Roberto, hinihintay na kung aalis ito. Pero hindi umalis si Roberto, hinintay lang niya, parang alam niyang darating ito. At pagkatapos, hinalikan siya ni Teresa. Mabuti lang sa una, nag-aalangan. Pero nang magresponde si Roberto, ang kanyang mga kamay ay niyayakap ang kanyang mukha. Binabaybay siya ng mas malapit. Lahat ay naging malinaw. Ito ay init,
Ito ay kaligtasan. Ito ay isang bagay na hindi niya akalaing kailangan niya hanggang sa sandaling yon. Nang maghiwalay sila, inilagay ni Roberto ang kanyang noo sa kanya, humihinga ng malalim. Ibig bang sabihin nito, tumigil ka na sa pagtakas? Bulong niya. Ngumiti si Teresa, ang puso ay kumakalabog. Siguro, hinaplos ni Roberto ang isang hibla ng buhok mula sa kanyang mukha. Ang mga mata niyang kulay abo ay may isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit iniwan siya nitong naramdaman niyang nakikita siya. Buo at buo siyang nakikita. Pagsisisihan mo ba ito bukas? Tanong ni Roberto. Ang boses ay mababa. Isang tahimik na tawa ang tumakas mula sa mga labi ni Teresa. Siguro tapos na ako sa mga pagsisisi. Ngumiti rin si Roberto, ngunit may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Kaya, ibig bang sabihin nito, bibigyan mo ako ng pagkakataon? Napabuntong hininga si Teresa, nagpatagilid ng saglit. May bahagi sa kanya na gusto ng sumugod, magpatalo ng lubos. Ngunit may isa pang bahagi na may mga sugat pa, mga sugat na hindi pa ganap na gumaling. Hindi ko alam kung paano gawin ito, Roberto. Hindi ko pa ito nagawa. Hinawakan ni Roberto ang kanyang kamay. Ipinagdikit ang mga daliri nila. Hindi pilit, hindi mabilisan, nandyan lang. Kaya magkasama nating malalaman. Tumingin si Teresa sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, alam niya, wala nang ibang pagkakataon na mas gustong subukan kaysa subukan ito kasama siya. Ang mga sumunod na araw ay pakiramdam ay kakaiba. Pagkatapos ng sandaling iyon sa hardin ng ospital, wala nang babalik sa dati. Nandiyan si Roberto sa kanyang tabi, hindi lang para kay Nestor, kundi para sa kanya. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging magaan, ang kanilang mga titig ay naging mas matalim, ang kanilang mga paalam ay tumagal pa ng konti. Hanggang dumating ang araw, na-discharge si Nestor. Isang araw na puno ng ginhawa, kaligayahan at pag-asa. Pero nangangahulugang kailangan ng harapin ni Teresa ang realidad. Ang restaurant ay kanya na. Panahon na para magdesisyon kung anong gagawin niya rito. Siyempre, nandyan si Roberto nang pumasok siya sa loob ng restaurant sa unang pagkakataon mula nang magsara ito. Ang amoy ng kahoy na matagal nang nandoon, ang mga bulong ng alaala, lahat ay sumalubong sa kanya sabay-sabay. Naglakad siya sa maduming hall, tinatamaan ng mga mesa na may mga lumang telang tumakip. Ang bawat parte ng lugar ay may piraso ng kanyang kabataan, piraso ng kanyang pamilya. Hindi nagsalita si Roberto, pinanood lang siya, pinapayagan siyang damhin ang lahat. Sa wakas, tumingin si Teresa sa kanya, unti-unting sumimangot ang mga labi. Nais kong muling buksan ang lugar na ito. Tumango si Roberto, parang alam niyang ang sagot niya bago pa siya magsalita. Kaya gawin natin. Nagblink si Teresa, tayo. Nag-angat ng balikat si Roberto. Alam ko ang konting bagay tungkol sa negosyo. Baka makatulong ako. Pinakunot ni Teresa ang kanyang mga mata, nagduda. Gusto mo bang maging business partner ko, Carter? Tumawa si Roberto, lumapit sa kanya. Baka gusto ko lang ng dahilan para manatili. Kumabog ang puso ni Teresa sa mga salitang iyon at bago pa niya mag-isip, sinabi niya ang tanging bagay na totoo sa kanya. Huwag mong kailangan ng dahilan. Nang umalis ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi, nakita niya ang isang bagay na kumislap sa mga mata ni Roberto. Isang sulyap ng isang bagay na malalim, isang bagay na totoo. Inabot siya ni Roberto, ang mga kamay niya ay dumapo sa kanyang baywang, hinila siya palapit. Kung ganon, sigurado akong nasa tamang lugar ako. Ngumiti si Teresa. Magbubukas muli ang restaurant, maayos si Nestor at sa unang pagkakataon, pinayagan niyang maging masaya, nang walang alinlangan, nang walang takot. Ngunit ang tadhana ay may isang huling sorpresa para sa kanya. Kinabukasan ng gabi, inimbitahan siya ni Roberto na maghapunan. Tinawag niyang isang pagdiriwang ito, ngunit napansin ni Teresa ang isang bagay na kakaiba sa kanya. Nervyoso siya.
Ang restaurant ay hindi marangya, walang formalidad o inaasahan. Mainit, malapit, perpekto para sa kanila. Pagtapos ng kalahating hapunan, ipinasok ni Roberto ang kamay sa kanyang bulsa. Humigpit ang paghinga ni Teresa nang ilapag niya ang isang maliit na kahon sa mesa. Huminto ang puso ni Teresa. Roberto, huminga ng malalim si Roberto at binuksan ang kahon. Isang simpleng ngunit nakakabighaning singsing ang kumikislap sa ilalim ng malambot na liwanag ng restaurant. Teresa, nagsimula siya, ang boses ay hindi karaniwang hindi matatag. Hindi ako naging ganitong klaseng lalaki na sumusunod sa mga alituntunin. Hindi ako magaling sa pagpapahayag ng nararamdaman ko. Pero ikaw, binago mo ang lahat at hindi ko na kayang isiping wala ka sa buhay ko. Ang mga luha ay namuo sa mga mata ni Teresa. Hinahanap mo, ako ba para pakasalan? Bulong niya. Hinawakan ni Roberto ang kanyang kamay. Hindi dahil inaasahan, hindi dahil lohikal, kundi dahil alam kong ikaw, alam kong gusto kita magpakailanman. Parang gusto nang pumutok ng puso ni Teresa. Si Roberto Carter ay palaging hamon sa kanya, palaging nagtulak sa kanya lampas sa kanyang mga comfort zone. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya hinihiling na mag-take ng imposibleng hakbang. Ang tanging hinihiling niya ay tanggapin ang kaligayahan. Ngumiti siya sa kabila ng kanyang mga luha. Oo, walang alinlangan, walang pag-aalinlangan. Tumawa si Roberto. Isinusuong ang singsing sa kanyang daliri bago siya hilahin sa isang halik. Puno ng pangako, puno ng katiyakan. Bubukas muli ang restaurant. Magkasama sila at sa wakas nakapagtatakda na ang kanilang tadhana. Hindi pa rin makapaniwala si Teresa sa nangyari noong nakaraang gabi. Si Roberto Carter, ang lalaking ganap na nagbago ng kanyang buhay, ay nag-propose. At siya ay tumanggap. Hindi dahil sa impulsibo, hindi dahil sa pakiramdam na ligtas ito, kundi dahil ito lamang ang tanging sagot na nais niyang ibigay. Sa mga taon, siya ay tumakas mula sa pag-ibig, pinagdudahan ng intensyon ng mga tao, nagtayo ng mga pader para hindi masaktan. Pero si Roberto ang nagbuwag sa mga pader na iyon, isa-isa, nang hindi pinipilit, nang hindi humihingi. Siya ay karapat-dapat sa panganib, ngunit ang pagsabi ng oo kay Roberto Carter ay hindi katapusan ng kwento. Ito ay simula pa lang. Ang kinabukasan ay puno ng kaguluhan. Hindi tumigil ang kanyang telepono sa pagring. Una, nagpanik si Nestor. Laging protective siya kay Teresa, kaya't ang pagpapaliwanag sa kanya na hindi ito isang padalos-dalos na pagkakamali ay kumuha ng oras. Sumunod ang tungkol sa restaurant. Sa patuloy na isinasagawang renovations, ibinuhos ni Teresa ang sarili sa trabaho, determinado na gawing perpekto ang lahat para sa muling pagbubukas. At si Roberto, tunay sa kanyang salita, nandoon siya sa tabi ni Teresa. Ang pinaka nagulat siya, hindi lang siya nagmamasid na parang isang negosyante na nagsusulat ng tseke. Bumangon siya, tumulong siya sa pagpili ng mga muebles, umupo sa walang katapusang mga pagpupulong ng supplier, at sa kanyang ikinatuwa, naglagay pa siya ng apron at sinubukan magluto kasama siya. Hindi mapigilan ni Teresa ang pagtawa nang makita niya si Roberto na may harina sa mukha. Nagrereklamo na ang pagluluto ay mas mahirap kaysa sa hitsura nito, ngunit ang tunay na ikinahanga niya ay ang kanyang pasensya. Hindi niya sinubukang kontrolin ang anumang bagay. Hindi niya sinabihan si Teresa kung paano gagawin ang mga bagay. Nandyan lang siya bilang isang tunay na partner. Ngunit siyempre, hindi ito laging smooth sailing. Ang balita ng kanilang engagement ay sumabog na parang bomba. Sa loob ng ilang oras, ang mga headline ay nagkalat sa internet. Sino si Teresa? Anong nakikita ni Roberto Carter sa kanya? Gaano katagal ito magtatagal? At syempre, si Isabela, ang kanyang ex, hindi na siya nag-aksaya ng oras at siguradong ipinaabot ang kanyang boses, nagbigay ng mga interview na nagsasabing si Teresa ay after lang ng pera ni Roberto, na siya ay bulag sa pasyon,
na ito ay isang phase lang. Sinubukan ni Teresa na kalimutan ito, ngunit hindi ito madali. Alam ni Roberto na may problema nang makita niyang mag-isa si Teresa sa restaurant isang gabi, nakatingin sa kanyang telepono, ang ekspresyon ay pagod. Umakyat siya sa tabi niya, tahimik na kinuha ang telepono mula sa kanyang mga kamay, tiningnan ang mga headlines. "Okay ka lang?" tanong niya. Nagatubili si Teresa. "Sinusubukan kong maging okay." Hindi tumugon si Roberto sa mga chismis. Tiningnan lang niya si Teresa. Lahat ng ito, buntong hininga ni Teresa, ipinapakita ang screen. Parang nawalan ako ng kontrol sa sariling buhay ko. Dati, ako lang isang ordinaryong babae na sumusubok mag-survive. Ngayon, ako na ang fiancé ni Roberto Carter at bigla, para bang hindi ko na pag-aari ang sarili ko. Tahimik si Roberto ng ilang saglit bago sumagot. "Pareho ka pa rin ng babaeng kilala ko," sabi niya ng matatag. "Ang mga tao, hindi nila kilala ang tunay na ikaw. Nakikita lang nila ang gusto nilang makita." Tumingin si Teresa sa kanya, hindi sigurado. "At ano ang nakikita mo?" Ang mga labi ni Roberto ay nag-curve ng isang malambot na ngiti. "Ang babaeng niyakap ang maling lalaki sa airport at binago ang buhay ko." Tumawa si Teresa sa kabila ng lahat. Ako rin. Itinaas ni Roberto ang kanyang kamay at nilapitan ang kanyang labi. Malumanay na hinahalikan ng mga daliri ni Teresa. "Hayaan mong ako na ang mag-ayos nito." Nagkunot ang noo ni Teresa. "Roberto, hindi ko kailangan na ayusin mo ang mga problema ko." "Alam ko," sabi ni Roberto. "Pero ang pagpapahintulot sa isang tao na tumulong ay hindi nangangahulugang mahina ka, Teresa. Ibig sabihin lang nito, nagtitiwala ka sa kanila." Tiningnan ni Teresa ang mga mata ni Roberto at napagtanto niyang tama siya. Ginugol niya ang mahabang panahon na pinoprotektahan ng sarili. Sinusubukang tumayo mag-isa, kaya nakalimutan niya ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay isang tandaan ng lakas. Kinabukasan, gumawa si Roberto ng isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Nagbigay siya ng eksklusibong interview. Isang interview na pinatahimik ang lahat ng chismis. Nagsalita siya tungkol sa kung paano sila nagkakilala ni Teresa, tungkol sa restaurant, tungkol kung paano ang relasyon nila ay walang kinalaman sa pera o status. At nang tumingin siya ng diretso sa kamera at sinabi, "Si Teresa, ang pag-ibig ng buhay ko." Wala nang sinabi ang mga tabloids. Ang tunay na turning point ay nang gumawa si Isabela ng isang huling pagtatangka para makuha muli ang kontrol. Nagpakita siya sa isang high-profile na event kung saan dumalo si Roberto, umaasang maibabalik ang charm niya at makabalik sa buhay ni Roberto. Ngunit ngayon, hindi man lang siya tiningnan ni Roberto. Walang salita, walang sulyap, walang anuman. Sa unang pagkakataon, ang babaeng palaging naniniwala na kaya niyang manipulahin ang kahit anong sitwasyon ay napagtanto na wala na siyang lugar sa mundo ni Roberto. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa na ang kabanatang iyon ng kanilang buhay ay tunay ng sarado. Isang linggo ang lumipas, handa na ang restaurant. Ang grand reopening ay puno ng emosyon, isang sandali ng nostalgia, pride at pag-asa. Nakatayo si Nestor sa tabi ni Teresa, tumutulong mag-coordinate ng lahat. Nandun din si Roberto, pinagmamasdan ng babae na minahal niya na sa wakas ay nakikita ang kanyang pangarap na matupad. At nang magbukas ang mga pinto at unang pumasok ang mga customer, naramdaman ni Teresa ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagawa niya ito, bumalik ang restaurant at higit pa doon, masaya siya. Gabi na at pagkatapos ng mahahabang araw ng trabaho, dinala siya ni Roberto sa balkoni ng restaurant. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa kanilang paligid habang humarap si Roberto sa kanya, may ngiti sa kanyang mga labi. "Sabi ko sa'yo, magiging magandang investment ito." Nagmumura si Teresa. Ang restaurant,
O ako? Tumawa si Roberto. Pareho. Hinaplos ni Teresa ang leeg ni Roberto at iniakap ang ulo niya. Hindi ko inisip na dadalhin ako ng buhay ko dito. Si Roberto ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng mga hindi masabi na saloobin. Ngayon na nandiyan ka na, ano ang gusto mo? Walang alinlangan. Gusto ko ikaw. Ngumiti si Roberto at dahan-dahan niyang hinalikan ang mga labi ni Teresa. At sa sandaling iyon, alam ni Teresa, nasa tamang lugar siya. Ang mga araw na sumunod ay mabilis. Umangat ang restaurant. Si Nestor ay malusog at masaya. At si Roberto, nandoon pa rin siya ang nawawalang piraso na hindi niya alam na kailangan niya. Pero habang papalapit ang kasal, nagsimula si Teresa na magnilay. Paano isang simpleng pagkakamali ang yakapin ng maling lalaki sa airport, ang ganap na nagbago ng kanyang buhay. Ang mga paghahanda para sa kasal ay nagsimula agad at agad na napagtanto ni Teresa. Ang pagpaplano ng kasal, hindi ganun kadali tulad ng itsura nito.